Si Attorney Libito Baligod ay tinak naman na haharap ang 18 dating bodyguards ni former Representative Elizalde Co sa gaganaping pagdinig ng Senate Blue Ribbon Panel at yung naging komento ni Senator Erwin Tulfo ukol sa ebidensya ay sinagot din ng nabanggit na abogado. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Tiniyak na Attorney Levito Levy Baligod na handa umunong humarap ang 18 dating bodyguards ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nang makapanayang mga abogado, positibo ang kanya naging sagot sa tanong kung dadalo ang naturang grupo sa oras na magkaroon muli ng pagdinig ang komite. Aniyay, haharap ang mga ito sa kaliman ipatawag ng Blue Ribbon Committee na ngayon pinamumunuan bilang chairman ni Senador Erwin Tulfo. Habang pinasinungalingan naman ni Atty. Baligod ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo na hindi sila sumipot o dumalo sa pagdinig nitong nakaraan sa kabila ng ipatawag ng komite ang naturang grupo. Of course. Pumunta naman kami kaya alam niyo po kasinungalingan yung sinasabi ni Mr. Erwin Tulfo na inimbitahan daw nila kami pero hindi naman kami dumalo. Alam niyo po siguro na taga-media na nandoon kami . Kanya lang sinabihan kami na the committee is just conducting a consultative meeting, not an investigation or hearing, and therefore, ito ang sabi and therefore you need not attend. Dagdag pa rito, ipinaliwanag pa ng abogado kung bakit nagsagawa sila ng pulong balitaan na magtungo sa Senado kamakailan kasabay ng isinagawang consultative meeting ng komite. Kaya nung sinabihan ako na you need not attend, nag-press con kami sa office ni Senator Padilla. Pero pagkatapos ng press con, nalaman ko na nandun pa rin sila, sabi ko, pupunta na lang kami sa session hall. Pagpunta namin, biglang in-adjourn naman ni Mr. Erwin Tulfo. Na? So, hindi naman po totoo na hindi kami sumipot. Sumipot kami at kung iimbitahan niya ulit kami, ay darating kami. Kaugnay sa issue, sinagot ni Attorney Levito Baligod ang pahayag ni Senador Tulfo hinggil sa pagpresenta ng tiyak na ebidensya magpapatotoo sa salaysay ng mga dating sundalo. Binigyan din ng abogado na mayroong 3 uri ng ebidensya. Ito anyay ang testimonial, documentary at object evidence kung saan anyay ang testimonial evidence ang pinakamahalaga sa mga nabanggit. Kaya naman pinayuhan ni Atty. Baligod ang senador na iwasan ng magkomento patungkol sa ebidensya lalo pat kung hindi naman umano lubos na uunawaan ang panuntunan. Kaya hindi ko maintindihan yung sinasabi minsan ni Erwin Tulfo na sabi-sabi lang nila yan, wala silang ebidensya. No? That is testimonial evidence. Katulad lang po yan ng may nakita kang sinaksak. Hindi mo naman napicturan ka agad. Ano yun? Hindi naman niniwala na nakita mong sinaksak yung tao? So, sana si Mr. Erwin Tulfo should not discuss about evidence when he does not know the rules of evidence. Sa kasalukuyan, wala pang itinatakdang panibagong petsa para sa susunod na pagdinig ng komiteng nag-iimbestiga ng manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.